Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video ay ating pag-usapan ang flyer na ito na kumakalat ngayon sa social media. Basahin niyo mga kabayan. Sa aking opinyon, naniniwala ako na legit ang flyer na ito, na talagang willing magbayad ang kampo ni Sara Duterte ng mga tao para mag-rally para sa kanya kasi gusto niyang mag-people power, para patalsikin si President Bongbong Marcos, para siya na ang uupong presidente at para maging immune siya sa mga kasong kinakaharap niya. Grabe naman din ang rallyista for hire na ito. More than 12 hours ang duty sa EDSA Shrine. Magkano naman kaya ang bayad nito? Please watch until the end of this video mga kabayan para malaman natin kung magkano nga ba ang pasweldo ni Sara Duterte sa mga rallyista niya ayon sa PNP. Ngayon, bakit ko nga ba nasabi na naniniwala akong legit ang flyer na ito? It's because of Arlene Stone. Ni-reveal niya in one of her videos na merong mga bayarang cyber warriors si Kibuloy at Duterte. Panoorin natin. Mga cyber fighter ni Kibuloy. Isa yon sa partnership nila. During the election, yung ano po, yung istasyon ni Kibuloy, siya po yung ginagamit upang masira po ang kalaban ni Duterte. So yung kanyang mga keyboard warriors, sila yung nagpapadala, nag-umaaway sa mga anti-Duterte, no? At ganun din ang ginagawa nila nung na-wanted si Kibuloy, nung pinalabas ng FBI yung wanted poster ni Kibuloy dito sa US, yung kanyang mga keyboard warrior po ang kumakalaban sa atin, lalong-lalo na sa akin, no, at sa iba kong mga kasamahan na patuloy na nagsasalita at naghahanap ng justice sa sitwasyon na ito. So nakita po ninyo, ang partnership nila ay hindi lang hanggang friendship, no. It goes beyond, sabi nga ni Kibuloy, parang ano pa, Duterte or former president natin is closer than his brother, than his own brother. Ganyan ang partnership nila. Marami silang mga ginagawa together, either that is legal or illegal. Marami yan sila. Siguro mga 500 yan. 24 hours yan, guys. Yung mga trolls during election yan ang ginagamit nila na pang sa mga kalaban, kung sino yung kumakalaban sa kanilang candidate. Yan yung kumakalaban. Kaya akala natin na ang daming mga supporters sa mga politicians na binaback-upan nila. Yan po. At yung mga cyber warrior ni Kibuloy, sila yung magpapanggap ng mga supporters, mga solid supporters. But then, isang tao, merong 10 o 20 na mga account na ginagamit para maglaganap ng fake news. Ganyan ang style nila. See? Kaya hindi talaga malayong hindi magbayad si Sara Duterte ng mga tao para lang mag-rally para sa kanya. Kasi gawain nila yan. Akala kasi nila lahat nadadaan sa pera. Tsaka bistado na sila at desperado na sila kaya gagawin nila lahat para lang pabagsakin si BBM. Kahit pa mabisto sila na nagbabayad sila ng mga tao para mag-rally. Tsaka totoong-totoo talaga na nagbabayad ang mga Duterte at si Kibuloy ng mga trolls or cyber warriors to defend them. At sabi pa nga ni Arlene Stone na ang isang cyber warrior nila ay merong 10 accounts at 24 hours silang nagtatrabaho. OMG! Kasipag naman ng mga yan. Dito nga lang sa YouTube channel natin, madaming nagko-comment na mga cyber warriors ni Kibuloy. Nagkalat yan sila sa mga social media platforms, inaabangan nila yung mga contents about Duterte and Kibuloy, tapos magko-comment sila dyan para ipagtanggol ang mga amo nila. Lalo na sa mga live streaming mga kabayan, grabe umatake ang mga trolls at cyber warriors ng mga Duterte. Kagaya nito, mahahalata mo naman kung sino ang mga trolls dyan
Obviously, sila yung mga nagko-comment ng green hearts at talagang binabaha nila ang comment section ng mga ganyan kasi yan mismo ang utos sa kanila bilang mga trolls. Sino ba namang ordinaryong tao ang gagawa ng ganyan kung hindi isang bayaran lang? Grabe! Do you agree with me mga kabayan? Nakakalinlang ito para sa isang simpleng mamamayan dahil iisipin nila na madami talagang supporters ang mga Duterte, when in fact mga trolls yan. Dagdag pa dyan ang SMNI News na walang franchise na pag-aari ni Kibuloy na wala nang ginawa kundi magpakalat ng misinformation. Kaya mga kabayan, payo ko sa inyo, maging mapagmantyag tayo. Let's compare what we hear and what we see. Doon tayo manood ng balita sa mainstream media kasi sila yung authorized na magbalita. Now, panoorin naman natin ang report from PNP regarding sa mga tao na nagtitipon-tipon sa EDSA Shrine. Just to provide you some updates lang muna before answering your question po. As of 10 a.m. po today, mga more or less na sa mga 100 po na mga tao po yung nagko-converge po doon sa likod po ng EDSA Shrine, and I understand they were allowed by the management of the EDSA Shrine, provided po na yung purpose po nila, pagpapasok po sila sa chapel po doon ay magdadasal po sila, at they are prohibited from engaging in any protest action, particularly inside the chapel po. So hindi rin po sila pinayagan na mag-overnight po doon sa loob ng chapel. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagrereklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days, pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Lakas. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila nung kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 po. We were just providing you this po, mamaya po. Ang sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days with the commitment na babayaran po sila. Yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po yung nililista po, yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan, inaabutan po sila. Allegedly, again, allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung ipinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa ito po, ipapakita po natin itong yung logbook po na yan. Yan po. Medyo pinilabuan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan 200 po. So, isa-isa pong ibinigay. So, yan po, hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan, kumakalat po sa social media. So, I'm not sure po kung ito po, if you are referring to the same scheme po, kung bakit na andun po sila. Without demeaning po yung purpose and meaning po ng mga tao po na nandoon, na sana naman, again, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So we're not sure if this is true, we're just sharing it because kumakalat po ito sa social media po. Si mga kabayan, barabarangay pala ang paghakot? OMG! Tapos 200 piso lang daw ang bayad? Sa dami ng milyones na nakuha ni Sara Duterte sa confidential funds, yan lang ang pasahod niya para sa mga tao na gusto niyang ipaglaban siya? Cheap, huh? Kahit pa ang report na ito ng PNP ay hindi confirmed,
Still naniniwala akong legit ang information na ito. Kayo ba mga kabayan, naniniwala din ba kayong nagbabayad ang mga Duterte ng mga tao para mag-rally sa EDSA Shrine para pabagsakin si BBM? Comment down below your opinions on this. Sa pagwawakas ng video na ito ay pakinggan natin ang PNP sa kanilang panawagan sa mamamayang Pilipino na siyang panawagan ko din na maging mapagmantsyag tayo. Huwag natin ibenta ang dangal natin para lang sa konting pera. Suportahan natin ang kasalukuyang administrasyon dahil nilagay sila ng Diyos dyan at magtiwala na lang tayo na hindi nagkakamali ang Diyos sa kanyang mga kalooban. Lahat naman po tayo may kakapatan magpahayag ng kanila ng ating mga saloobin, pero at this point in time, yung ating pakiusap sa ating mga kababayan, let us all be discerning sa lahat po ng lumalabas. Marami pong may mga personal and vested interest po na sinasakyan po yung mga political issues ngayon. Ang pakiusap natin, let us spare the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police from this political noise. Nakafocus po tayo sa pagtupad po ng ating tungkulin. Ang inyong mga kapulisan at kasundaluhan po ay mga professional na mga individual. Alam po natin kung ano po yung mga dapat nating sundin na mga legal orders, at naniniwala po tayo na lahat po ng sundalo at pulis ay mga professional at tapat po sa mga sinumpaang tungkulin po nila. We will remain political and non-partisan sa kabila ng mga ganitong mga political noises, and we will respect the duly constituted authorities, and we will remain loyal to the Constitution po.